Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Department of Finance na gumagawa sila ng polisiya na bibigyan ang digital finance ng mas malaking lugar sa ekonomiya. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na determinado ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang teknolohiya para palakasin ang paglago ng bansa. Kaya raw anya, pinapalawig nila ang access ng publiko sa impormasyon sa pamamagitan ng open data formats, lowering barriers sa internet connectivity at pagpapalakas ng broadband access. Ayon pa kay Diokno na mag-i-invest ang gobyerno sa mga kagamitan at tauhan para makuha ang mga kailangan para sa domestic backbone and middle mile segments para maengganyo ang industriya na magpalitan ng impormasyon. 5 infrastructure flagship projects ang tumutugon sa pangangailangan sa digital infrastructure na nagkakahalaga ng 1.7 bilyong dolyar at 4 dito ay ginagawa na at 1 ay naghahanda ng magsimula. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglaan ang Maynilad Water Services Incorporated ng 1.4 na bilyong piso para pagandahin ang 2 water treatment plants sa Putatan, Muntinlupa City. Sa isang pahayag, sinabi ng West Zone Water Concessionaire na kasama sa upgrade ang material and structural reinforcement ng silt curtain ng pasilidad at pagpapalakas ng sludge management system. Dagdag ng Maynilad na ang probisyon para sa activated carbon dosing at ang pagpapalit ng lahat ng ultrafiltration membranes ay ilan din sa mga pagbabago. Ayon sa kumpanya, ang balak na pagbabago ay tugon sa lumalalang kalidad ng tubig sa Laguna Lake. Sinabi ni Randolph Estrellado, Chief Operating Officer ng Maynilad, na kinakailangan ang investment para mapagpatuloy na ma-maximize ang kahalagahan ng ilog na pinagmumulan ng tubig para sa Metro Manila. Sa ngayon, ang 2 treatment plant ay nagsusupply ng 300 litro kada araw na tubig inumin para sa nasa 1.7 milyong customers sa timog ng Maynila. Pinagsisilbihan ng Maynilad ang Maynila, hindi kasama ang ilang bahagi ng San Andres at Santa Ana. Tumatakbo din sila sa Quezon City, Makati, Caloocan, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Valenzuela, Navotas at Malabon. Nagsusupply din ang kumpanya sa Bacoor at Imos sa Cavite at ilang bayan sa Kawit, Noveleta, Rosario na lahat ay nasa lalawigan din ng Cavite. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinagdagan ng gobyerno ang mga inilabas nitong alokasyon ng pera, ngunit nananatiling mababa ang paggamit ng paggasta ng mga ahensya sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Ipinakita ng datos mula sa Department of Budget and Management o DBM na ang Notice of Cash Allocations o NCAs ay tumaas ng 2% hanggang 3.18 trilyong piso noong katapusan ng Setyembre mula sa 3.11 trilyong piso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagtaas, naitala ng mga ahensya ng gobyerno ang bahagyang mas mababang utilization rate na 77% mula sa 78% noong siyam na buwang panahon noong 2022. Nangangahulugan ito na sa total releases, humigit kumulang 83.54 na bilyong piso ang hindi nagamit noong katapusan ng Setyembre. Ang mga Notice of Cash Allocation ay mga disbursement order ng DBM sa mga bangko ng gobyerno na nagseserbisyo sa pagpapalabas ng mga pondo sa mga ahensya. Inaasahang gagamitin ng mga ahensya ang mga Notice of Cash Allocation para magbayad para sa cash na kinakailangan ng kanilang mga programa at proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.